Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta po kayong lahat? Ako po si Maroon, 26 years old na ngayon. Suki ako ng inyong channel at madalas akong makinig ng mga horror at sexy stories ninyo. Siya nga pala hindi horror ang ibabahagi ko sa inyo dahil sa awa ng Diyos ay wala akong nararanasang kababalaghan sa buhay ko. Pero may kakaiba akong karanasan at yon ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Papa Dudut, 17 years old ako nang magtrabaho ako bilang houseboy sa mag-asawang Mr. and Mrs. Pumasok ako bilang isang hardinero at houseboy sa mayamang mag-asawang sina Mr. and Mrs. Paredes. Galing pa ako ng Albay at nakipagsapalaran sa Maynila dahil sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral at maging isang ganap na accountant. Sa kabilang banda, nirekomenda ako kina Mr. Danilo Paredes ng dati rin nilang hardinero na nagkasakit at hindi na kaya pang magtrabaho ng mabigat. Agad naman akong tinanggap ng mag-asawa. Samantala bilang houseboy ay tutulong lang naman ako sa mga babaeng kasambahay na magbuhat ng mabibigat na bagay at maglinis ng matataas na parte ng bahay. Ang trabaho ko talaga dito ay bilang hardinero. Malaki kasi ang bahay ng mga Paredes. Para na itong mansyon sa isang pangmayamang village sa Makati. Malawak din ang kanilang bakuran na natataniman ng iba't ibang bulaklaking halaman tulad ng rose at orchids. May malalaking puno rin tulad ng mangga, chiko, bayabas na malalaki ang bunga at sa isang parte ay gulayan. Ang swimming pool ay nagagayakan din ng iba't ibang halaman. May isang parte ng bakuran katabi ng kubo na nalalatagan ng malalagong Bermuda grass na masarap higaan. May malawak itong mga 30 hanggang 40 metro kwadrado at nababakuran ng namumulaklak na santan plant. Sa pagdidilig lang ay aabutin ka na siguro ng buong maghapon. Kaya dalawa naman kaming magkatuwang sa pagmementena ng buong bakuran. Bawat sulok ng bakuran ay may nakakabit na mahahabang hose sa gripo. Ang hose naman ay nakarolyo sa isang bakal na napapaikot para hindi mayupi ang gomang hose. Sa kabilang banda ay may hiling lang ako noon sa mag-asawa na kung maaari ay pag-aralin ako kahit sa pampublikong kolehiyo para mag-aral kahit na hindi na ako swelduhan. Allowance na lang pang araw-araw ang aking hinihingi. Mabait naman ang mag-asawa lalo na ang lalaki na si Sir Danilo. Pahinga na ako sa trabaho simula alas 3 ng hapon pero mag-uumpisa ako ng alas 6 ng umaga. Tuwang-tuwa naman ako nang mapagpasyahan ni Sir Danilo na pag-aralin ako. Bibigyan din ako ng allowance at syempre pasusweldohin pa rin niya ako sa pagiging houseboy. Samantala ay marami ang nagsasabi na magandang lalaki daw ako. May nakakaakit na mga mata. Matangos na ilong, may kakapalan lang ang mga labi pero hugis puso naman. Lalo na kapag nakangiti.
Malapad din ang aking dibdib at may 6 packs na abs dahil batak na batak ako sa trabaho. Wala kang makikitang taba sa aking katawan. Puro muscles dahil sanay ako sa mabibigat na mga gawain. Sabi pa nga ni Danilo sa akin ay mabihisan lang ako ng maayos ay tatalunin ko raw ang ibang artista sa kakisigan. Sabi naman ng asawa ni Sir Danilo na si Leila ay kamukha ko raw si Joshua Garcia pero mas lamang daw ako dahil mas charming daw ako at mas maganda raw ang katawan ko. Mabait sa akin ang mag-asawa kaya hindi ko yon inabuso. At sa halip ay lalo akong nagsisipag sa aking trabaho doon sa bahay. Samantala hindi sa nangingialam ako noon. Pero napansin ko kaagad na yung mag-asawang amo ko ay matagal nang hindi nagsasama sa isang kwarto. Hiwalay sila ng tulugan. Nagsimula ito sa palagiang pag-aaway na mag-asawa dahil sa selos. Hinala kasi ni Leila na nambababay ang asawa. Hindi naman sila baog pero hindi swertehin na magbuntis ang babae. Subsub kasi ang dalawa sa kanilang negosyo at napabayaan na ang pagsasama. Mahal naman nila ang isa't isa. Tinalo lang sila ng selos, araw-araw na pagtatalo. Siguro'y dahil walang anak. Nagsasama na lamang sila sa isang bubong dahil ayaw mapulaan ng kapwa nasa altas sosyedad. Napagkasunduan na lang nila na wala na silang pakialam at maghiwalay ng silid tulugan. Mabalik tayo sa akin. Ayon, araw-araw na maaga akong nagigising. Nagsisimula akong magtrabaho ng alas 5 ng umaga, una kong dinidiligan ng mga halaman sa harapan na nasa kabila ng bakod na pader. Saka ako magdidilig sa loob. Pagkatapos magdilig ay magwawalis ng mga nakakalat na dahon para itapon sa hinukay na balon na siya ring ginagawang pataba. Bawal na kasing magsunog ng mga basura tapos ay aalisin ang mga natuyong dahon o bulaklak sa halaman at susuriin kung may mga pesteng insekto. Dalawa naman kasing kaming gumagawa dito, bagamat alas 8 pa nagsisimula ang kapwa ko hardinerong si Nilo. Si Nilo ang bahalang magputol ng damo dahil siyang marunong gumamit ng lawn mower, habang ako naman ang sagulayan dahil mas eksperto ako pagdating doon since laking bukid ako doon sa Albay. Sari-sari ang gulay na tanim, sobra pa nga sa kantang bahay kubo. Araw-araw ay ganon ang aking routine. Maliban na lamang kung may ipapagawang iba ang amo ko o may ipapabuhat ang ibang kasambahay. Dati-rati ay nagsusolo lamang akong magwawalis at nagdidilig sa labas ng mansyon. Dahil nga sa sobrang aga kong magtrabaho. Subalit ngayon ay may nakakasabay na ako at nakakausap habang nagtatrabaho. Mga kasambahay na babae at baklang kasambahay ng kalapit bahay. Kahit na hindi nila sabihin sa akin ng direkta. Alam kong humahanga sila sa akin na kahit maaga pa ay gumigising na at sinasabayan nila ako para masilayan ang aking kakisigan. Sa katunayan ay nakatulong pa sila sa akin dahil tinulungan nila ako sa ginagawa ko. Sinusuklian ko naman ng ngiti at pakyut ang mga dalaga at bading na humahanga sa akin. May mga pagkakataon pa nga na nakikipag-selfie pa sila sa akin dahil kamukha ko raw talaga si Joshua Garcia. Napapangiti na lamang ako sa kanila at minsan bago ako pumasok sa gate ng amo ko ay kumakaway pa ako sa mga tagahanga ko at nagfa-flying kiss na lalong kinakakilig ng mga ito. Isang mainit na araw kahit maaga pa ay maaninsangan ng panahon. Pawis na pawis ako noon habang ginagawa ang aking trabaho. Dahil basang-basa na sa pawis ang aking damit, ay hinubad ko na ito at sinampay na lamang sa aking balikat. Nalantad tuloy ang malapad kong balikat, maumbok na dibdib, ang pandesal sa tiyan at mga muscles sa braso.
Wala naman akong kamalay-malay na may dalawang pares ng mata ang kanina pang nagmamasid sa akin sa loob ng mansyon. Ang isang pares ng mata ay galing sa aking lalaking amo, si Danilo. Hangang-hanga siya sa katawan ko at minsang sinabi na niya sa akin ang bagay na yon ng harapan nang minsang makita niya akong nagpapalit ng damit dati sa aking kwarto. Siguro kung ganon kaganda ang aking katawan ay lalong magsiselo si Leila. Sino ba naman ang hindi mapapaibig sa magandang lalaki na ay napakaganda pa ng pangangatawan? Aniya. Napangiti lamang ako sa compliment na yon ng aking amo. Kung tutuusin ay magandang lalaki din si Danilo dahil sa may lahi silang Kastila. Matangkad at may kulay brown na mga mata. Maganda rin siyang magdala ng damit kahit yata ano ang ipasuot ay babagay at madadala niya ng may class. Hindi nga lang singganda ng katawan ko ang kanyang katawan dahil wala man lang itong muscle. Hindi man lang yata siya nakapagbuhat kahit na isang maliit na timbang tubig. Pero bumawi naman si Danilo sa kinis at kulay puting kutis. Hindi mo siya kakikitaan ng anumang peklat o mga marka sa balat. Flawless kumbaga. Samantalang hindi ko alam ay may isa pang pares ng mata na nakatingin sa akin at yun ay ang asawa ni Danilo na si Leila. Wala akong kalam-alam na pinagpapantasyahan na pala niya ako. At nung minsang makita niya ako nakahubad sa kusina dahil kinukumpuni ko yung lababo noon kahit na hindi niya sabihin pero alam kong humahanga siya sa katawan ko. Hindi kasi makakapagsinungaling yung mga titig niya sa akin at galangon ng kanyang mga labi na napakakagat sa tuwing pinupunasan ko yung pawis sa katawan ko. Pero aminin ko rin papadudot na lihim akong nagkakagusto noon sa babaeng amo ko. Sobrang ganda ni Leila. Mayahalin tulad siya sa ganda ng artistang si Carla Abellana. Sa edad na 39 ay mapagkakamalan pa siyang mahigit na 20 anyos lang. Maputi at sexy. At minsan ay aaminin ko na napapanaginipan ko si Leila na niroromansa ako. Yun nga lang ay nagigising din ako sa katotohanan at iniisip na malabong mangyari ang panaginip ko dahil una, amo ko siya. Mayaman siya at sino ba namang alta ang papatol sa isang dukhang katulad ko. Bukod doon ay 17 years old lamang ako. Mukhang hindi naman papatol si Leila sa isang menor de edad. Samantala pagkatapos kong maghardin ay naligo muna ako tapos ay mabilis na nagpalit ng damit. Nang biglang bumusina si Danilo. Hudyat yon para puntahan ang gate para buksan yon. Papalapit na ako sa gate nang tawagin muna ng amo at pinupunasan muna ang windshield ng sasakyan. Kahit nakaka-car wash lamang ito. Okay na po sir, buksan ko na po ang gate. Tanong ko sa amo ko. Nakita kita kanina, ganda ng katawan mo ah. Puri ni Danilo sa katawan ko sabay hawak sa dibdib at may pagpisil pa roon. Dati ka bang nag-gym Maroon? Sunod na tanong ng amo ko. Hindi po sir, babad lang po ako sa mabibigat na trabaho. Sapol sa pagkabata ko po. Sagot ko naman. Kung babae lang ako matagal na kitang pinikot. Pabirong wika ni Danilo sa akin. Sige buksan mo na ang gate, utos pa niya sa akin. Napangiti lamang ako pero nakaramdam ako ng pamumula ng pisngi sa hiya. Pagkatapos sabihin niyo ni Danilo sa akin. Pero that time ay hindi ko pa alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin niya noon. Napansin naman ng amo ko na medyo na awkward ako kaya ngumiti siya at tinapik niya ang balikat ko bago siya pumasok sa kanyang kotse. Ingat po kayo sir, pahabol ko pa. Mag-iingat talaga ako para sa iyo Maroon. Nakangising wika ni Danilo sabay kindat sa akin. Pagkalis ng among lalaki ay pinatawag naman ako ni Leila at pinagmamadali pa ako. Sabi ng isang kasambahay, nagmamadali naman akong umakyat. Kumatok ako sa pintuan ng silid ng among babae ko.
Nang bumukas ang pinto ay tila na starstruck ang amo ko at hindi agad nakapagsalita. Napatitig lamang siya sa akin mula ulo hanggang paa at pabalik mula paa hanggang ulo. May ipag-uutos po ba kayo? Ang muling tanong ko kay Leila. Pangatlong tanong ko na ito bago tila nahimasmasa ng amo ko. Oo nga pala Maroon. Palitan mo ng ilaw ang banyo at malabo na. Linisin mo na rin ang pagkakabitan. Saka palitan mo na rin ang mga bulaklak sa flower vase. Lanta na kasi. Utos pa ni Leila. Opo ma'am, wala na po ba? Wika ko. Wala na. At wala sa sariling hinagod ang dibdib ko. Ang tambok ng dibdib mo ang sarap pisil-pisilin. Nalito naman ako sa ginawa ng amo ko. Sa tarantay tumalikod na lamang ako at buwaba na. Pagkalis ng amo ay agad na pinalitan ko ang ilaw sa banyo at naglagay ng bagong bulaklak na rose sa flower vase na pinitas sa garden. Samantala'y sumapit noon ang tanghali at sabay-sabay na kumain ang mga kasambahay. Wala namang kaming pagsisilbihan kapag tanghali dahil pareho naman silang wala kapag tanghali. At dahil walang amo ay hindi nawawala ang tsismisan. Bakit nga pala walang driver sina sir? Tanong ko noon kay Manang dahil siya ang pinakamatagal na naglilingkod sa mag-asawa. Naku si Manang hindi sasagot yan. Hindi niya alam ang isasagot. Ang singit ng mas batang kasambahay na si Jenny. Sa hindi ko talaga alam buwelta ni Manang. Kasi Maroon, pinagselosan ni Sir ang bawat driver na kuhanin ni Ma'am, lalo na kapag gwapo. Simula noon ay hindi na sila kumuha ng personal driver. Pero mas gwapo ka dun, mas macho pa. Natatawa ang wika pa ni Jenny sabay kurot sa matigas kong braso. At ikaw Maroon, sino yung kinakalantari mo kapag umaga dyan sa labas? Naku, lagot ka sa mga amo natin at amo nila kapag nakabuntis ka. Paalala naman ni Manang. Nakabuntis agad? Hindi ko nga alam ang pangalan ng mga yun Nakikipagkaibigan lang ang mga yun. Pagtatanggol ko sa sarili ko. Ang gwapo-gwapo mo kasi. Ako na lang ang buntisin mo. Biro pa ni Jenny. Oy loka ang harot. Ang sabi pa ni Manang sabay kurot sa tagiliran ni Jenny. Nagtawanan na lamang sila. Samantala nagdaan ang mga araw at araw-araw pa ring magkahiwalay na pinapanood ng mag-asawa ang pagtatrabaho ko. Dahil taginit ay lagi akong nakahubad kung magtrabaho sa bakuran. Wala akong kalam-alam noon na gustong-gusto na pala ng mga amo ko ang pawisang katawang ko. Lalo na at tumutulo na ang maraming pawis sa maigsing maong shorts na suot ko. Isang gabi ay sobra talaga ang init ng panahon. Kahit may electric fan ay tagaktak pa rin ang pawis ko. Hindi na rin ako makatulog sa tindi ng init. Naisipan kong lumabas muna at nagpunta sa garden kung saan ay naroon ng malawak na parte na natataniman ng malalagong Bermuda grass. Nahiga ako doon. Malamig ang dampi ng damo sa aking likod. Nakaramdam ako ng ginhawa. Sabayan pa ng pag-ihip ng hangin. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Ang hindi ko alam ng mga oras na yon ay bumangon si Leila para magbanyo. Pagbalik sa higaan ay natanaw niya akong natutulog. Hindi ko siyempre alam kung ano ang ginawa niya ng mga oras na yon. Basta nagising na lamang ako nang makaramdam ako ng tila may pumipisil sa pagkalalaki ko. Pagdilat ng mga mata ko ay laking gulat ko nang makita ko ang amo kong babae na tumabi sa akin habang hinahawakan niya ang private part ko. Ma'am, bakit po? Sorry po, mainit kasi kaya dito ako nakatulog. May takot na nagsorry ako sa aking amo, subalit ibang sinagot ni Leila. Paligayahin mo ako, Maroon. Gusto kong matikman ang katawan mo. Ang walang kagatul-gatul na sabi sa akin ni Leila. Yun lang ang naisagot ko dahil nadaganan na ako ng amo
at hinalikan sa labi. Ang sabi ko, romansahin mo ako, Maroon. Alisin mo ang init ng katawan ko. Patunayan mo sa akin na lalaki ka. Ang sabi pa ni Leila. Wala na ako nagawa noon at sa garden ay nagparaos kami ni Leila. Hindi na ako pumalag kasi bilang lalaki gusto ko rin kasing maka-experience ng ganon. Pero first time kong gawin yon, kay Leila ko sinuko ang aking virginity. Halos mabaliw at mawala na ako ng lakas sa ginagawa namin. Pero papadudot wala kaming kamalay-malay ni Leila na may isa pang nanonood sa aming ginagawa. Si Danilo hawak ang Larga Vista o binoculars. At sa amin yon nakafocus. Kitang-kita niya ang ginagawa namin ng asawa niya. Hindi ko alam kung nagsiselos siya o naiinggit kay Leila ng mga sandaling yon. Samantala'y halos 30 minuto kaming nagromansahan ni Leila sa garden. Unang nakaraos si Leila, sumunod naman ako. Napayakap ako sa babae kasi halos mawala na ako ng lakas noon. Naghahabol din ako ng hininga ng mga sandaling yon. Salamat, Maroon, at napasaya mo ako. At naramdaman kong babae ulit ako. Galak na sabi ni Leila sa akin. Pero curious ako, Ma'am Leila. Hindi ba kayo nagtatalik ng asawa ninyo? Curious kong tanong habang nagbibihis kami ng damit. Hindi, matagal na kaming hindi nagtatalik. May temporary impotency si Danilo ayon sa mga doktor. Nagsimula ito nang maaksidente siya. Pero pwede rin na baka ibang putahe ang gusto niya. Aniya. Nagtaka naman ako. Sa ganda at sexy niyo, maghahanap pa ba ng iba si Sir Danilo? Wika ko. Eto, Maroon, hindi ako sure dito. Theory ko lang ito. Si Danilo feeling ko ay lalaki din ang gusto niya. Sabi ni Leila na siya ko namang kinagulat. Tapos ay bigla ko naalala yung mga titig ni Danilo sa akin at yung pagpisil niya noon sa dibdib ko. Kaya pala may nararamdaman ako sa amo kong lalaki. Kinabukasan ay maagang pumasok si Leila sa trabaho habang si Danilo naman ay nakapagtatakang hindi pumasok dahil masama daw ang kanyang pakiramdam. Bukod sa siya naman ang CEO ng sarili niyang kumpanya. Kaya may karapatan siyang umabsent kung gugustuhin niya. Bandang 8:00 ng umaga ay narinig kong nag-uusap ang mga kasambahay at iba pang mga helpers. At doon ay nalaman ko na binigyan pala sila ng allowance para mag-shopping o dumalaw muna sa kanilang mga pamilya. Nalungkot naman ako kasi parang ako lang ang hindi binigyan. Tapos nung nakita pa ako ng amo ko ay sinabi pa niya sa akin na maiiwan daw ako dito sa bahay para samahan ako. Nang wala na yung mga kasambahay at iba pang mga helpers ay muli akong tinawag ng amo kong lalaki. Halika, Maroon, punta ka sa silid ko. Utos niya sa akin. Agad naman akong sumunod at ewan ko ba pero nakaramdam ako ng excitement na hindi maipaliwanag. Pagpasok ko ay tumambad sa akin ang katawan ni Danilo. Hindi man malalaki ang kanyang mga muscles pero pwede nang pagpantasyahan. Kung i-describe ang overall appearance ng amo ko sa gay lingo, very twink ang datingan niya. Maroon, nahuli ko kayo ni Leila na may ginagawang pagtataksil sa garden. Seryosong sabi pa ni Danilo. Napalunok naman ako at kinabahan pero muli akong napalunok nang mapansin kong naka-boxers lamang ito. Tila may nabuhay na kung ano sa loob nito. Sorry po, Sir Danilo, kung sisibakin niyo po ako, tatanggapin ko po. Deserve ko po yun dahil sa ginawa ko sa inyo pero nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po akong papatayin. Natatakot kong sabi sa amo ko. Alam ko namang hindi magagawa ni Danilo ang pumatay pero syempre iba na rin ang selos. Nakita ko nagbuntong hininga si Danilo bago muling nagsalita. Maroon, hindi ako magagalit sa iyo kung susundin mo ang gusto ko. Aniya, ano po ba yun? Tanong ko sa aking amo. Handa ka bang makipagromansa sa kapwa mo lalaki? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ako nakakibo at sa totoo lang ay hindi talaga pumasok sa akin ang makipagromansa sa kapwa ko lalaki. Although hindi naman ako nandidiri at handa ako yung subukan.
At kung si Danilo ang magiging unang lalaking makikipag-romansa sa akin ay okay lang. Basta ako yung dominanting male, alpha top ayon sa bokabularyo ng gay community. At saka syempre may mga reservations din ako. Gusto niyo po ba sir magtalik tayo? Diretsahang kong tanong sa amo ko. Tumango si Danilo. Kaya mo ba? Ready naman ako maging submissive sa iyo. Sagot pa niya sa akin. Hindi naman ako nakakibo noon dahil hindi pa rin ako makapaniwala na sasabihin yon sa akin ng amo ko. Pero hindi na ako nakapagsalita pa nang lumapit sa akin si Danilo at hinalikan niya ako sa labi. Nung una ay may pagpalag pa ako pero lalong hinigpitan ni Danilo ang kapit sa katawan ko. Yung pagpalag ko naman ay hindi pandidiri. Actually parang nagustuhan ko pa yung ginagawa namin. Mabilis naman ang naging mga pangyayari, Papa Dudut. Ang halika namin ni Danilo ay nauwi sa paglalakbay niya sa aking murang katawan. Pero nang malapit na siya sa nangangalit kong armas ay huminto siya. Baka naman isumbong mo ko sa DSWD ha, natatawang wika niya sa akin. Huwag kayong mag-alala sir, hindi ko po gagawin yan. Sa totoo lang ay parang nagugustuhan ko rin po ang ginagawa natin, ang sabi ko sa kanya. Muli naman nagpatuloy si Danilo sa paglalakbay sa aking katawan at bawat sulok, bawat parte ng katawan ko ay pinuntahan ang kanyang malikot na labi. Nang mga sandaling yon ay napapikit na lamang ako dahil aaminin kong may talent si Danilo sa pagpapaligaya ng kapwa niya lalaki. Mukhang matagal na niya itong ginagawa. Mamayang kaunti ay muli siyang tumayo at ngumiti sa akin. Alam mo ba? Ganyang edad din ako nung nawala yung virginity ko. And guess what? Naibigay ko yon sa kapwa ko lalaki. Dagdag pa niya. Maroon, inutusan kita. Ikaw naman ang maglakbay sa katawan ko. Gawin mo ang gusto mong gawin. Alipinin mo ako. Huwag kang titigil hanggat hindi ako napapasigaw sa sakit. Dagdag pa niya. At yun nga Papa Dudut, ako naman ang lumakbay sa katawan ng amo ko. Pareho kaming umungol pero mas nakaramdam ako ng excitement na magsimulang umaray na siya nang lakbayin ko ang kanyang likuran. Sa bawat sigaw at pagmamakaawa niya sa akin ay sobrang saya ang nararamdaman ko. Hindi ako tumitigil hanggat hindi siya umiiyak. Hindi lang paglalakbay ang ginawa ko, sinaktan ko pa ang kanyang katawan. Hindi ako tumigil hanggat hindi ako nakakaraos sa pagiging alpha male ko. Makalipas ang 30 minutong paglalaro, lantang gulay na bumagsak si Danilo sa kama. Umiiyak at parang inabuso. Natauhan naman ako at kinabahan nang makita kong nagkapasa ang halos buong katawan niya. Masyado yata akong nasobrahan sa pagiging dominante. Sirs, sorry po, kinakabahan kong sabi sa amo ko. Okay lang Maroon, gusto ko talaga yung sinasaktan ako. Mas matindi ang pananakit sa akin, mas nag-iinit ang katawan ko. Aniya. Sa madaling sabi, masokista pala ang aking amo. Habang nakakaramdam pa rin ako ng guilt sa ginawa ko, umupo ako sa tabi ng nakaplakda pa rin si Danilo. Sir, sigurado po ba kayo na kaya nyo pa? Oo, kaya ko, Maroon. Ulitin natin to ha. Gusto kong pahirapan mo pa ako. Huwag kang titigil hanggat hindi ako naghahabol ng hininga. Dagdag pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay sabay kaming naligo sa banyo. Bagamat naawa ko sa kanya kasi hindi siya makagalaw ng maayos habang naliligo, ay ipinagtapat sa akin ni Danilo na kaya nanlalamig siya sa kanyang asawa dahil hindi nito masakyan ang fetish niya. Nang matapos kaming pareho ay nauna na akong pumasok sa kwarto ko at doon ay nagbihis na ako ng damit. Natulog muna ako hanggang alas 12. Doon ay nakita ko na bumalik na yung ilan sa mga kasambahay at naghahanda na ng pananghalian. Hindi ko naman makita si Danilo sa paligid. Sabi ni Jenny nasa kwarto lang daw ang amo namin, parang may sakit. Kinagabihan ay maagang nagapunan si Danilo. Tapos na ang lalaking amo ko nang dumating naman si Leila galing ng trabaho at hindi naman talaga sila sabay kumain ng asawa. Agad itong pumasok ng kwarto at nanood ng replay ng NBA.
Ilang gabi ang lumipas at walang nangyari sa amin ang mga amo ko. Tahimik lang si Danilo habang si Leila ay panay ang lapit sa akin pero hindi kami nagtatalik. Pero sa ika-6 na gabi pagkatapos ng una naming pagtatalik ni Danilo ay pinatawag ako ng mga amo ko sa kanilang kwarto. Naikwento sa akin ni Danilo ang nangyari sa inyong dalawa. Kaya pala marami siyang pasa ng gabing makita ko siya. Seryosong panimula ng babae. Nakaramdam naman ako ng hiya at hindi makatingin ng diretsyo sa mga amo ko. Pero nagulat ako nang biglang magsalita muli si Leila. Ulitin niyo ang ginawa ninyo pero this time kasama niyo na ako. Napatingin na ako sa aking mga amo at nagudyat sila sa akin tungkol sa gusto nilang mangyari. Tatluhan. Threesome. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko kasi first time kong gagawin yon. At yun na nga, sinimulan na namin ang tatluhan sa isang kama. Tulad ng nakagawian ay si Leila ang submissive habang kaming dalawa ni Danilo ang dominante. Pero nag-request sa akin ang lalaki kong amo. Dahil gusto raw niya akong matikmang muli. Nilapitan ko ang dalawa at masuyo ko silang hinalikan. Ang sarap mo talagang humalik, Maroon. Ang wika pa ni Danilo sa akin. Ano pang inihintay ninyo? Sabay niyo akong paligayahin. Utos sa amin ni Leila. At pagkatapos noon ay mga halinghing at pag-ungol ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Walang pakialam yung mga amo ko kahit na marinig pa kami ng mga kasambahay at ibang helpers na stay-in sa mansyon. Nilakbay ko ang katawan ni Leila habang si Danilo naman ay nilalasahan ng kanyang asawa. Matagal ang naging paglalaro namin hanggang sa magpalit kami ng posisyon ni Danilo. Ako naman ang nilasahan ni Leila. Di naman nakapagpigil si Danilo at hinalikan niya ako habang nilalakbay naman niya ang katawan ng asawa. Marami pa kaming ginawa noon na umabot halos ng 1 oras. Pero nung makaraos na ako ay agad na lumuhod si Danilo at sinalo niya ang lahat ng biyayang nagmula sa akin. Hindi naman pumalag si Leila at sa halip ay sinuportahan pa nito ang asawa. Napatingin naman ako sa kanila satisfied bagamat medyo nakaramdam din ako ng kaunting hiya. Kasi syempre mga amo ko sila. Dumating ang pasukan sa isang private school ako in-enroll at hindi basta private school. Sa pangmayamang private school yon. Sa kabilang banda ay nabuntis si Leila at kahit na kasalo nila ako sa ligaya ay tanggap niya yon. Nakiusap din sa akin si Danilo na siya ang kilalaning ama ng magiging anak namin ni Leila. Siyempre pumayag naman ako sa kagustuhan nila. Nagpatuloy po ang tatluhan namin sa kama hanggang sa paglipas ng panahon ay 3 ang naging anak namin ni Leila at si Danilo ang kinikilalang ama nito. Hindi nagtagal ay nakapagtapos din ako ng pag-aaral at kasalukuyang nagtatrabaho sa kumpanya ni Danilo. Samantala hindi na ako nag-asawa dahil parang nagpakasal na rin ako sa mag-asawang Danilo at Leila. Kasama pa rin ako sa kanilang ligaya pero syempre alam ko rin ang limitasyon. At saka masaya naman ako sa aking ginagawa at wala akong halong pagsisisi kasi mabait sa akin ang mga amo ko at tinuring ko na ring mga karelasyon. Alam kong marami ang magugulat sa aking kwento. Marami ang magsasabi na immoral ang ginawa namin. Pero wala akong pakialam sa mga sasabihin sa akin ng iba. Basta wala kaming tinatapakang iba ay ipagpapatuloy namin ang aming ginagawa. Anyway, bago ko tapusin ang aking kwento, disclaimer lang, hindi tunay na mga pangalan ang binanggit ko sa kwento. Nag-isip na lamang ako ng mga random names and surnames para masuportahan ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Pero ang masasabi ko lang, kilala sa business world sina Danilo at Leila at nanggaling sila sa pamilya ng mga bilyonaryo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana'y mapili po ninyong i-upload kahit na medyo controversial ang tema. Muli ay maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Maroon. Maraming salamat Maroon sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. May mga tao talagang sadyang adventurous, lalo na kapag may kinalaman sa pag-ibig. Sila yung mga tinatawag na polyamorous o yung marami kang iniibig. Wala tayong karapatan ng humusga sa kanila since
ginusto nila yon at wala naman silang sinasagasa ang tao o institusyon. Hindi man siya tradisyonal na pag-iibigan, pero lahat naman tayo ay may karapatang maging masaya sa buhay. Hayaan natin sila sa gusto nila at kung isa sila sa mahahalagang tao sa buhay mo, tanging payo lamang ang maibibigay mo sa kanila. Igalang at irespeto ang kanilang desisyon. Muli tandaan natin na buhay nila yan at hindi natin yon saklaw.